pumawit sa Panginoon. Amen po ba? Amen. For me to live is Christ, and to die is gain. Amen? No matter what price I pay. Ano mo sabi ng kanta? I choose to give this life away. Amen mo ba? Sino pong handa magbigay ng buhay para sa Panginoon? Amen? Ang mabuhay kay Kristo, ang mabuhay ay para kay Kristo. Amen mo ba? At ang mamatay para kay Kristo ay pakinabang. Amen? Kaya bilang Kristiyano, walang naluluging Kristiyano. Sabi mo sa kanila, walang luging Kristiyano. Amen? Amen? Sabi pa ng inawit natin, mga kapatid, in your name, I will lift my hands. Sino po nagpuri sa Panginoon? Diba, napakasarap awitin. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring. Mga kapatid, napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen. Sino po nakaranas ng presensya ng Panginoon? Amen. Sino po nag-enjoy sa presence ng Lord? Sabi po ng salita na mo, there is joy in the fullness, in the presence of God. Amen? Meron pong kagalakan lagi sa presensya ng Panginoon. Amen. Meron nung binanggit doon yung unang chorus nga, kuya. Yung naunang po chorus po. Yung first part po ng chorus. And sabi ron, my deep desire is to know you more. Sino pong nagkakaroon ng deep desire na makilala ang Diyos sa kanyang buhay? Amen? Amen. At ito po yung paraan ng Panginoon para makilala natin siya ng mas malalim. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kilalanin natin ang Panginoon. Amen. Sabi mo pa, lalalim tayo sa Lord. Sinong gustong lumalim sa Lord? Amen. Huwag tayo magsawang maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? So, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Sino pong ramdam pa ang presensya ng Panginoon? Ramdam nyo pa? Amen. Napapasok pa ba kayo? Glory to God. Dito magpapasuhan tayo sa presensya ng Panginoon. So, buksan po natin ang ating banal na kasulatan ng Panginoon sa Matthew 9, verse 12 to 13. Amen po ba? Sige po, tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Basahin po natin yung salita. But when he heard it, he said, they that are whole have no need of physician, but they that are sick. But go ye and learn what this meaneth. I desire mercy, not sacrifice. For I came not to call the righteous, but sinners. Sa Tagalog na, basahin natin sa Tagalog. Datapwat nang ito'y marinig niya, ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng mga manggagamot, kundi ang may mga sakit. Datapwat, magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Amen? Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Panginoon, lumalapit kami sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hindi ka naghanap ng mga matuwid, Lord, but tinawag mo kami, Panginoon. Tinawag mo kami may mga sakit, makasalanan, Panginoon, Lord, upang, Lord, malaman namin ang iyong kahabagan sa aming buhay, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, sa banal mong salita, Lord. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Lord God. Kung paano kami, Panginoon, tatalima sa iyong panawagan, Lord, sa buhay namin sa iyo, O God. At Lord, anuman, Lord, ang bahid ng kasalanan pa, Panginoon, na natira sa puso namin, O God, sa buhay namin, O God. Lord, isinusuko po namin sa iyo. Patawarin niyo kami, Panginoon. At nais po namin itong banggitin sa aming mga buhay, Panginoon, kung ano to, Lord God. Ano man ang strongholds ng kaaway, Lord, sa buhay na winawasak namin. Sa pangalan ni Jesus, O God. At Lord, magiging malaya ang bawat isa. Tanggapin ang kapangyarihan ng salita, Lord. At babaguhin niyo kami, Panginoon, O God. Lord, change our hearts, O God. Baguhin niyo ang aming puso, Panginoon. Ang aming isipan, ang aming buhay, Lord. For your glory, O God. Maging, Lord, itago mo ang iyong lingkod sa iyong likuran, Panginoon. Wala po akong magagawa kung wala ka, Lord, sa buhay namin, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang pangalan ng Panginoong Sus lamang, Panginoon, ang maiwan sa puso at isipan ng bawat isa, at tumanim, Lord, sa buhay ng bawat isa, at sa aming paglabas sa lugar na to, Panginoon, ikaw ang aming ibabandera, Panginoon. Ikaw ang aming itataas sa aming buhay. Nang Diyos na aming panaglilingkuran ay buhay at totoo sa buhay naming mga naglilingkod sa iyo, God. Lord, salamat sa umagang to. Tunay nga po, Panginoon, napakasarap sa iyong presensya. At naranasan namin, Lord, ang kasaganaan, ang refreshment, Panginoon, ng iyong presensya sa buhay namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus.
Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen po ba? So napakalinaw po ng ating binasa, mga kapatid. Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng gamot, kundi ang may mga sakit. Amen po ba? Kaya nga po, nakita ng Panginoon ang kalagayan ng sanlibutan. Ang lahat ay may sakit. Amen? Ang lahat ay nagkasakit. Amen. Paano nagkasakit, mga kapatid? At sabi pa rito, datapwat magsihayo kayo at yung pag-aralan kung anong kahulugan ito. Mga kapatid, sinong handang pag-aralan ng kahulugan ang sinasabi ng Panginoon? Amen? Sa paghayo natin, mga kapatid, at pagsunod sa kalooban ng Diyos, malalaman natin ang kahulugan ng sinabi ng unang verse. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, ang walang sakit ay hindi nangangailangan ng gamot. Ano manggagamot, kundi ang may mga sakit. Ang sabi ng Lord, sige, humayo kayo. At sa paghayo ninyo, pag-aralan ninyo kung anong ibig sabihin. Amen po ba? At sabi ng Panginoon, sinundan niya, habag ang ibig ko. Amen? Ang Panginoon natin ay mahabagin, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? At sabi niya dito, at hindi hain. Amen? Hindi lamang handog, hindi lamang mga sakripisyo. Amen? At sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Sino po dati dito ang naging makasalanan sa Panginoon? Lahat tayo naging makasalanan. Pero ngayon nasa Panginoon na tayo, mga kapatid, hindi na tayo makasalanan. Sapagkat pinatawad na tayo. Amen? At hindi na tayo mamumuhay pa sa kasalanan. Amen po ba? Kundi, nagkakasala tayo, intentional and intentional, pero sa mayamang biyaya ng Panginoon, nakakalapit pa rin tayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, kapag meron kang tunay na relasyon sa Panginoon, at nalaman mo ang panawagan ng Diyos sa buhay mo bilang isang anak ng Diyos, mga kapatid, meron tayong karapatan lumapit sa banal na trono niya. Amen? Kaya sa ating pag-aawitan pa lamang, pagpunta pa lamang, pananalanginan sa bawat isa, nararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So, kaya nga mga kapatid, kung paano ang bawat isa ay tinawag ng Panginoon na dating may sakit, ngayon ay pinagaling na. Sabi mo sa katabi mo, pinagaling ka na ng Panginoon. Amen? Saan tayo pinagaling, mga kapatid? Amen? Kasi pag sinabing pinagaling, ang naisipan ng tao ay, akala nila lagi ito'y sakit, physical. Ngunit mga kapatid, ang totoong unang pinagaling ng Lord sa buhay natin, ang ating spiritual na buhay. Amen? Yung nasa loob natin. Amen? Sapagkat nagkasala si Eva at Adan, mga kapatid, ang dating relasyon ng Panginoon, ang spiritual communication sa Panginoon ay buhay na buhay. Pero dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan. Ang tanong kamatayan to, mga kapatid, ito yung spiritual natin sa Panginoon. Amen? Nang namatay ang spiritual natin sa Panginoon, doon tayo nagkaroon ng kamulatan sa masama at mabuti. Kaya maraming sa lahi ng mga tao, sa panahon pa lamang ni Eva at Adan, ang namayani ay ang sarili at ang kasalanan. Amen? Kasi namatay ang ating spiritual life sa Panginoon. Ngunit dahil sa Panginoon, mga kapatid, nakita ng Panginoon, wala nang matuwid kahit isa. Ang dami niya ng tinawag na kanyang lingkod. Lahat ay nabigo. Pero dumating ang perfect one. Sabihin niyo, perfect one. Dumating ang perfect king natin. Amen? Bumaba siya. Anong ginawa niya, mga kapatid? Itinuro niya ang daan ng kalangitan. Amen? Ipinaranas niya ang kalangitan sa lupa. Amen po ba? Ipinakita niya ang kaliwanagan ng langit sa lupa. Sa pamagitan Sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Amen? Pinaglingkuran niya tayo at namatay siya sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen? Sino po namamangha sa Panginoon? Amen? Ganun kabuti yung Diyos sa buhay natin. Amen po ba? At sa pamamagitan ng bagay na yun, mga kapatid, nagkaroon ng kaparanan ng Diyos ang bawat isa ay makakilala sa Kanya. Amen po ba? Kaya tayo ngayon, 2,000 years ago, namatay ang Panginoon. Nagpalipat-lipat, generation to generation. Sabi mo sa kanila, minana natin ang biyaya ng kahabagan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng itinayo ng Panginoon. Which is ito yon, mga kapatid. Sabi ng Lord kay Peter, sabi rito sa, upon this rock, I will build my church. Sabi sa Matthew 16:18. In-endorse ba tawag doon? In-appoint niya si Peter. Tinawag niya ang kanyang mga lingkod. Upon this rock, Peter, I will build my church. Amen? At ang church na ginamit ng Lord sa buhay ng bawat isa upang magkaroon tayo ng fellowship, upang makita natin ang pagsasama-sama ng mga totoong sumasamba sa Panginoon. Sino po nagmamahal sa kanyang church? Sino rito ang may church? Sino yung wala? Hindi wala dito yung wala, mga kapatid. Amen? Alam po ba yung church, mga kapatid?
Sabi, ito daw iglesia. Iglesia. Ibig sabihin, kapulungan ng mga tao. Ang tunay na church, mga kapatid, hindi po yung mga building, hindi yung makikita nyo yung mga tulis-tulis dyan sa labas, hindi yung mga nagtataas ang building, kundi ang tunay na church ay ang bawat isa. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, ikaw ay church. Amen. Tayo ay church, mga kapatid. At ang sabi ng Lord, ang binilap niya ay church. Ang binilap ng Panginoon, mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Amen? Tayo ang binilap ng Panginoon, mga kapatid. And upon this rock, I will build my church. At tayo yung tinayo ng Panginoon, mga kapatid. Hindi ang relihiyon, hindi pangalan ng relihiyon. Sapagkat wala sa silong ng langit ang makapagligtas sa pangalan ng sino man sa pamamagitan, kundi lamang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen? Walang ibang pangalan sa silong ng langit ang ikililigtas ng tao. Amen? Walang relihiyon na binanggit, mga kapatid. Babanggitin ko ba yung relihiyon? Hindi na, mga kapatid. Walang relihiyon. Kahit ang JGCC, hindi ito relihiyon, mga kapatid. Sabihin mo sa atin mo, ito ay fellowship. Amen? Ito ay church natin. Amen? Sapagkat ang church ay tayo. Amen? Kaya sabi ng Lord, even the gates of Hades shall not prevail against it. Sabihin mo sa katabi mo, wala makakapanaig sa iyo. Amen? Kasi, binild tayo ng Lord. Sabihin mo, binild tayo ng Lord. Amen? Kaya sabi sa Hebrews 3:4-6, there's a house that built by God. Amen? Amen? Sabi rito, for every house is builded by someone, but he that build all things is God. Amen? Akala ba natin, nagtayo tayo ng mga ganyang bagay, ganto. Akala natin tayo nagtayo. Pero, mga kapatid, ang totoo nagtayo, ang Diyos. Amen? Amen? Napakagandang sinasabi. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapat ang nagtayo ng lahat ng bagay, ay ang Diyos. Sa buhay natin, mga kapatid, ang Lord na nagtayo sa buhay natin. Amen? Wala po nakatayo sa pamamagitan ng sarili lamang. Sabi nga po ng John 15:5, without me, you can do nothing. Amen? Sabi rin ng John 15, tama ba yun? John 15:5? Tama. Without me, you can do nothing. Kung wala ka tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa. Ano man itayo natin, mga kapatid, pag hindi hinawakan ng Panginoon, pinag-ingatan ng Panginoon niya, magigibayan. Pero kapag ang Lord, ang tayo niyan, mga kapatid, walang pwedeng gumiba niyan. Amen? Sabi nga, may kasabi, ang bumangga, wasak. Amen? Pero pag binangga tayo ng kaaway, mga kapatid, dahil ang Lord na nag-build sa atin, basag. Pero tayo, mga kapatid, ang nasa Lord, sabi mo, meron tayong basag na puso sa Panginoon. Amen mo ba? At sa pamamagitan ng bagay na yan, mga kapatid, ang tinutukoy ditong house, amen, ay ang church. Amen mo ba? And this time, gusto kong malaman ng bawat isa na napakahalaga ng church sa buhay ng bawat isa. Amen? Sino pong may pagpapahalaga sa church? Amen? At sa patuloy kong paglilingkod, mga kapatid, sa patuloy po namin paglilingkod, dito ko naunawaan na malaki ang kinalaman ng church sa buhay ng bawat isa, sa ikilalago niya at pagsunod niya sa Diyos. Amen? Kagaya ng sinabi ko kanina sa prayer meeting, ang walang church ay lost command. Amen po ba? Kaya nga narito ang Lord, bumaba siya as a good shepherd. Amen? Tinawag niya kanyang mga tupa at ang kanyang tupa, mga kapatid, ay alam niya ang tinig ng kanyang shepherd. Sino po ang alam ang tinig ng shepherd? Alam niyo ba ang tinig ng Panginoon? Amen po ba? Kaya sabi ng Lord, alam ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. At ang totoong tupa, sumusunod sa kanyang pastol. Amen? Sumusunod, in reality, mga kapatid, sumusunod sa pamantayan ng salita ng Panginoon. Sa magitan ng mga kapatid, ng church. Amen po ba? Sabi nga po sa Romans 13:1-2, authority. Sabi mo sa atin mo, authority. Ang church ay may authority sa buhay natin. Totoo po ba yan, mga kapatid? Amen? Sabi ko nga kanina, lost command ang wala church. And sabi nga rito, let every soul about kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Ito po yung gusto kong i-emphasize. Ang church ay binilap ng God. Amen mo ba? At ang kapangyarihan na meron ang church ay binilap galing sa Diyos. Amen mo ba? Naniniwala ba kayo na ang kapangyarihan, ang pamamantayan, ang panuntunan ng simbahang to ay galing sa Diyos? Parang hina Amen. Sapagkat galing po sa salita ng Diyos. Amen? Hindi po tayo nagtuturo dito from our own. Amen? Yung sa palagay ko, mga kapatid, hindi sa palagay ko, kundi sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya naniniwala tayo na let every soul be
in subjection to the higher power. No? Mataas na kapangyarihan. Amen? At gusto ko i-emphasize dito mga kapatid, ang kanyang mga piniling lingkod. Amen po ba? Amen? Kaya nga sabi dito sa Hebrews 13:17, nasa Lord na magkaroon tayo ng accountability. Sabi mo sa atin mo, accountability. Ano ba yung accountability mga kapatid? Ano? Sabi sa Hebrews, magsitalima kayo sa mga namimimuno sa inyo at kayo pasakop sa kanila sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na para silang ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapi. Sapagkat sa ganito'y hindi nyo mapapakinabang. Gusto ko lang i-emphasize dito mga kapatid, mayroong mga leaders na may mga tinawag ang Panginoon na nagpapagal para sa bawat isa. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, nagpapagal ang bawat isa. Amen. Magpagal tayo sa bawat isa mga kapatid. Amen? Pero bawat isa nagpapagal, meron din pinili ang Panginoon na kailangan tayong magsatalima. Ano yung tumalima, mga kapatid? Pag tumalima, mga kapatid, umaayong ka, sumasang-ayong ka, nagpapasakop ka, sumusunod ka. Amen? Yun nabanggit ka niya sa prayer meeting. Ang ganda eh. Dapat magpasakop ng may pagsunod. Amen po ba? Yung magpasakop ng may pagsunod. Kasi meron nagpasakop hanggang salita lang. Kailangan na pagpapasakop may gawa. Amen po ba? Kaya napakahalaga mga kapatid na meron tayong accountability sa ating pastor, sa ating church, sa ating mga leaders, accountability sa bawat kapatid. Amen po ba? Ano itong accountability na ito mga kapatid? Amen? Na tayo ay maging matagumpay na Kristiyano. Amen? Na ang salita ng Diyos ay namumutawi sa ating bibig, na tayo tumatayo sa pananampalataya, na tayo ay nagiging pagpapala sa iba mga kapatid, at hindi tayo nagiging talunan. Sabi mo, walang Kristiyanong talunan. Amen po ba? Kaya nga, pinili ng Lord ang mga lingkod niya. Baka hindi niyo pa ito narinig mga kapatid. Sabi sa Ephesians 4:11, mayroong mga pinili ang Lord ng mga lingkod. Amen? From the beginning, pinili niya yung mga apostles. Amen? Sa panahon ni Jesus Christ, tumawag siya ng mga apostles. Sabihin niyo, apostle. Ano may mga apostol, mga kapatid? Apostoles. Amen? Sila yung mga tinawag ng Panginoon. Talagang tinig ng Panginoon ang kanilang sinusunod sa buhay nila. At walang silang gagawin kundi ipahayag ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay nila. Amen? At pinili rin ng Panginoon ang mga propeta and evangelists, some pastors and teachers. So, biblical mga kapatid. Amen? Nasa isang bahay ba tayo mga kapatid? Amen? Nakakaplo kayo mga kapatid? Amen mo ba? At sabi rito mga kapatid, nais ng Panginoon sa buhay natin na sa 1 Corinthians 3:10 na we have a good foundation. Amen? Meron tayong magandang pundasyon mga kapatid. Kung ang church na to mga kapatid, kung di ba yung mga bahay, sino civil engineer? O may alam sa civil. Kung kaya construction ka. Amen? Sino nakapag-construction dito? Amen? Di ba yung bahay, ginagawa muna ng pundasyon yan? Amen? Naalala ko yung bahay namin sa De La Paz noon. Kami ay kahoy-kahoy lang yung bahay namin doon. Pero ang ginawa ng tatay ko, dahil pag yung kahoy, yung halige, lumipas ang 2 taon, 3 taon, nabubulok na. So, ginawa namin, nagsemento kami. Semento kami. Kumuha ng 4 na, ang tawag ng poste, Tsaka doon pinatong yung kahoy. Di walang bulok. Amen? So, nais ang Panginoon sa buhay natin, meron tayong matibay na pundasyon. Amen? Ang good foundation natin, mga kapatid, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Hindi pwedeng ang foundation natin ay galing sa wisdom ng tao. Amen? Kailangan sa karunungan ng Panginoon. Amen po ba? Sabihin niyo po, mind of Christ. Amen? Kaisipan ni Kristo. Amen? Kapag meron tayong kaisipan ni Kristo, mga kapatid, at ito'y tumatanim sa puso natin, mga kapatid, mamumuhay tayo ayon sa ating iniisip sa Panginoon. Amen po ba? Ay, meron ako nabasa nun eh. What consumes your mind controls your life. Amen? Ano yung bagay na nagko-consume sa isip mo, mga kapatid? It will control you. Amen? Kung ang iniisip mo, si Yossi, sigurado, baka pag nakita ka ng baboy, nakita mo, saksya mo na yun. Kasi meron doon si Hag, yung nakalimutan ko, pig hog ba yun? Yung nakasakay doon sa baboy. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ano yung pumapasok sa isip mo, it will control your life. Amen? Pero pag nasa isip mo, kaisipan ni Kristo, pagsunod sa kalooban ng Diyos, paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ngayon ang magkocontrol din sa buhay mo. Amen?
Kaya pag naglingkod ka sa Panginoon, mga kapatid, lagi mong isipin ng Panginoon. Amen? Lagi mong isipin naman, Lord, ginagawa ko to for your glory. Amen? Punta mo sa church, iisip ka ng bagay, Lord, ano yung nais mo sa buhay ko pagpunta ko sa church? Amen? Sino po naghahanda lagi ng kanyang sarili pag pupunta sa church? Ano yung pinaghahanda nyo, mga kapatid? Yung pinaghahanda natin, Lord, pupunta ako doon para... Yung iba kasi iba eh. Amen? Iba motibo. Pero salamat sa Lord, marami sa ganyan dito, binago ng Lord. Amen po ba? Ang tamaan ay umaray at magbago. Amen? Yung iba kasi noon, pupunta ako doon kasi ganun-ganto lang. Pero pagdating dito, nalaman nilang kalooban ng Diyos. Amen? Narito tayo para paglingkuran ng Panginoon. Amen po ba? At pangalawang bagay pa, mga kapatid, ay dahil meron tayong good foundation, sabihin mo sa katabi mo, sa Hebrews 13:1 ba? Meron kang heavenly calling. Sabihin mo, heavenly calling. Amen? We are called sa mga makalangit. Makalangit na panawagan. Amen? Ano yung makalangit na panawagan, mga kapatid? Yung magiging anak ng Diyos. Amen? Sabi ng John 1:12, sino mang sumampalataya sa Kanya, ibinigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen po ba? Sino po nananampalataya sa Panginoong Yesus? So, kung nananampalataya tayo, mga kapatid, tayo ay anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, anak tayo ng Diyos. Dahil anak tayo ng Diyos, meron tayong makalangit na panawagan. Amen po ba? Kaya nga ang gandang ginawa ng Lord eh. Pagbaba niya sa lupa, ipinakita niya kung ano ang kalangitan. Amen? Nagpakita siya ng pattern kung ano ang kalangitan. Amen? Sa pamumuhay niya sa lupa, nagbigay siya ng exampleship. At isang bagay pa, mga kapatid, nagbigay pa siya ng pananaw sa kabilang buhay. Sabi ng Lord, sa pupuntahan ko, hindi kayo makakapunta basta-basta. Amen. Pero sa pupuntahan ko, ipaghahanda ko kayo ng mansyon. Sinong gusto ng mansyon? Amen. Mga kapatid, dito sa Saudi, kahit pamanahan ka pa ng hari, mabubulok din yan. Amen? At pangalawang bagay, hindi mo pakikinabang ang buong buhay yan. Sapagkat tayo itatanda, tayo ay, sinong gusto mabuhay ng 1,000 years? Amen. Yung mukha mo nakasahit na sa lupa. 1,000 years ka na eh. Amen. Di ba, in 100 pa nga lang, ganun eh. Labas pa dila. 1,000 years kaya, ano na itsura mo? Yung mukha mo nasa lupa na. Amen? Sapagkat ang nais ng Panginoon, sabi mo sa katabi mo, isa kang immortal. Pang-eternal tayo kasi, mga kapatid. Amen? Temporary lang tayo, mga kapatid. Sabi mo, temporary. Temporal lang ang lahat nakikita. Nakalimutan ko yung Bible verse doon. Sabi mo, things that is seen is temporal, but things that is unseen is eternal. Amen? Sino nananabik sa mga eternal na bagay? Amen? Pero bago tayo manamig doon, mga kapatid, kailangan maranasan din natin sa lupa yan. Amen? Sa magitan ng pangangaral ng Panginoon, sa mga salita, malalaman natin kung ano yung mga makalangit na pamumuhay sa Panginoon. Amen po ba? At true church, mga kapatid, balik tayo sa church. Amen. Sabi ko nga, malaki ang kinalaman ng church sa buhay natin upang tayo lumago spiritual. Amen po ba? At ang bawat isa, sabi ko nga kanina, ay may heavenly calling. So, sino pong naniniwala sa ating pastor? Amen. Sino pong kumikilala sa ating leaders? Sino pong kumikilala sa bawat believers na narito? So, ibig sabihin, we are church. Amen po ba? So, kung babalikan ko yung isang story, ito talaga yung aking topic sa 2 Kings chapter 5. In-emphasize ko lang yung church, mga kapatid. Sa 2 Kings chapter 5, kung saan ito yung kwento na merong isang sinaaman o tinatawag na punong kawal, mga kapatid. Amen? Naaman. Naaman, no? So, Naaman, isang punong kawal na hari sa hari ng puno ng kawal ng hukbo ng hari ng Syria. That time, sa panahon ni Elias, ni Eliseo, ang hari ng Syria ang nanakop. Amen? Ang hari ng Syria ay namamayagpag, mga kapatid. That time yun, mga kapatid, si Naaman ay dakilang lalaki sa kanyang Panginoon, marangal sapagkat sa pamamagitan niya ay nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Ibig sabihin, pinatagumpay siya ng Panginoon din. Tingnan mo? Kasi siyang Syrian, pero ang Lord ng Israel ang nagbigay ng pagtatagumpay sa kanyang buhay. Kaya, kung titignan niyo, mga kapatid, ang authority, Lord, ay binigay ng Lord sa lahat. Walang kapangyarihan na nananaig sa mundong to na hindi galing sa Panginoon. Titignan niyo, mga kapatid, si Naaman ay from Syria, pero pinagpapala siya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi dito, ay siya rin naman ay malakas na lalaki, may matapang, ngunit may ketong. Amen. Speaking of ketong. Kaya yung ating kaninang pinag-uusapan, ang Lord ay pumunta sa may mga
may sakit. Amen? Kaya dito, at ang mga taga-Syria ay nagsilabasan ng mga pulupulutong at nagdala ng bihag na mula sa lupay ng Israel na isang dalagita. Oh, meron na namang isang Israelita, dalagita pa. Amen? Sinong dalaga dito? Meron. Amen? At siya'y naglingkod sa asawa ni Naaman. At sinabi sa kanyang babaeng Panginoon, Mano nawa ang aking Panginoon ay humarap sa propeta na nasa Samaria. Yung sa ibang version niyan, bakit hindi ka pumunta sa Samaria para gumaling ka? Kasi ang hangarin ng babaeng ito ay gumaling si Naaman. Amen? Yung next verse dyan. At pumasok ang isa, sinasay sa kanyang Panginoon, sinabi, ganito at ganito ang sabi ng dalakita na nagmula sa lupa ng Israel. At sinabi ng hari sa Syria, yumaong ka at ako'y magpapadala ng sulat sa hari ng Israel. Amen? At yumaon siya. Nalaman ni Naaman na merong propeta sa Israel na gagamitin ng Diyos para pagalingin siya. So in summary, ito yung balita niya. Pero bago siya nakapunta sa balita na merong isang propeta, ay dumaan muna siya sa hari ng Israel. Kaya nagpapadala ng sulat. Ano yung nakita niyo mga kapatid dito? Amen? Yung tinatawag na merong endorsement. Amen po ba? Ano yung endorsement mga kapatid? Di ba pag nag-a-apply ka, merong character reference, merong mga bagay na nagpapakilala sa magitan ng mga sulat. Amen? At sabi dito, sinabi sa kanya, yumaong ka, verse 6 kuya. Verse 8. At nagkagayon, merong isang short dito na binanggit na yung hari, dumating siya sa hari, dala-dala ni Aman ang kanyang sarili doon sa harapan ng hari. At hiniling niya na pagalingin siya, mga kapatid. Pero nagalit yung hari. Ang ginawa ng hari, winasak niya yung kanyang damit. Sabi niya ganon, ako ba ay hari? Ako ay hari, pero hindi ako Diyos para magpagaling. Amen? Nakita niyo yung scenario doon, mga kapatid. Gusto ko i-emphasize dito, mga kapatid, yung sa verse 10 na yun. Balik muna tayo sa verse 9. Yan. At ang sabi ng hari, pumunta ka doon sa propeta, kay propeta Eliseo. Amen? At ang paglapit ni Naaman kay prophet Eliseo, mga kapatid, ay may instruction si Eliseo kay Naaman para gumaling. Amen? Ang instruction ni Eliseo sa kanyang paggaling, mga kapatid, sabi nga sa verse 9, sa gayon naparoon si Naaman na dala ang kanyang kabayo at kanyang mga karo at tumayo sa pintuan ng bahay ni Eliseo. Verse 10, at si Eliseo ay nagsugo sa kanya at nagsasabi, ikaw yumaon at maligo ng Jordan na makapito at inyong laman ay sasauli sa iyo at ikay magiging malinis. So, balik tayo, mga kapatid. Si Naaman, mataas, high profiles. Amen? Ano yung mga high profile, mga kapatid? Mga high profile, mataas ang pinag-aralan, mataas ang posisyon. And then, siya ay may sakit, ang nais niya ay gumaling, siya ay humarap sa isang lingkod ng Diyos, isang propeta. Pero ang instruction sa kanya ay ito. Siya ay lumublob, siya ay yumaon maligo sa Jordan na makapito. That time, hindi ko sigurado, pero ang Jordan Pass marami na that time na. Maraming ilog, parang Pasig. Amen? So, sabi doon, bakit sa Jordan pa? Amen? Kaya, sabi sa kanya, at iyong laman ay sasauli sa iyo, at ikaw ay magiging malinis. Amen? Ayun yung sabi ng propeta, para gumaling siya. So, natin yung instruction. May instruction, di ba, mga kapatid? And then, verse 11, sabi rito, ngunit si Naaman ay nag-init at umalis at nagsabi. Amen? So, si Naaman pala ay nagkaroon ng tinatawag na nagpa-importante pa. Amen? Something na ang kanyang sarili ay nagkaroon siya ng dapat. Sinabi ito, narito aking inakalang walang pagsalang lalabasin niya ako. So, si Naaman pala, spectator din. Siguro dahil mataas yung posisyon niya, pili niya yung mga red carpet ang darating sa kanya. Amen? Amen? Minsan yung mga high profile, ayun yung buhay nila, di ba? Yung mga mararangyang pagsalubong, mga enganyong, yung mga social life. Amen? Ayun yung ni Naaman ayun yung kanyang lifestyle. So, sabi niya nito, in-expect niya na ang lingkod ng Panginoon ay pag lalabasin siya, tatayo at tatawagin ng pangalan ng Panginoong Diyos,
At so, para bang in-expect niya, lalabas si Eliseo, sa pangalan ng Diyos na pinaglilingkod mo, gagaling ka. Ganun yung in-expect niya. Amen? At verse 12, mga kapatid, hindi ba ang Abana at ang parpar ng ilog Damasco ay mainam? Ito pa, nag-compare pa siya, mga kapatid. Bakit hindi na lang sa ilog ng ganito? Amen? Bakit hindi na lang sa Pagsan ng Falls kaysa Pasig River? Pasig River. Amen? Sa Pagsan ng Falls kaysa Pasig River. Parang ganoon. Marami siyang idea, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, minsan, ang mga may sakit, may time mapili rin. Amen? Saan ba? PGH o St. Luke? Mga ganun no? St. Luke Medical Hospital. Saan ba dito? Sa Bataba o sa King Fahd Medical City? Yun. Namimili, mga kapatid. Sinaaman strangers na nga, parang no? Parang sasabihin ni Eliseo, yung iya naman ako sa iyo, no? Amen, no? Kasi siya pa yung namili Ang instruction sa kanya, doon ka sa Jordan, 7 beses ka lumubog, ayaw niya matanggap. Kasi nga, isa siyang general no? So, kaya sabi dito, ay mainam kasi sa lahat ng tubig sa Israel. Tingnan mo, may background pa siya sa Israel, Talagang sinerch niya. Amen? Siguro, dito mas maganda lumublob kaysa dun sa Jordan River. At hindi ako makakaligo sa mga gayon at maging malinis sa gayoy pumihit siya at umalis sa pag-init. Ba, ito pa. After niyang malamang tumalikod, amen? Anong tawag doon, mga kapatid? Nag-murmur. Murmur ba tawag doon? Murmuring. Amen? Nagtabog. Amen? Meron pang isa doon Yung sa chill, Tantrums. Tantrums pala. Nagtantrums pa. Amen? Tumalikod. Nag-init. Amen? Pero tinan niyo, mga kapatid, tandaan niyo yung kalagayan ni Haring, ni General Naaman. Nakakaplo kayo? Amen? Sabi doon, pero ito naman, mga kapatid, sa verse 13, at ang kanyang lingkod ay nagsilapit at nagsipagsalita sa kanya at nagsabi, Ama ko, kung ipagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Gaano nga kung sabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis? So nakita nyo, meron siyang lingkod, meron siyang kasama. Amen? Parang nasabi niya, kasi siyempre lingkod, kasama lagi ito ni Aman. Parang nakikita nitong lingkod na to, na kanang kamay, ay lahat, sabi ni General Naaman, nagagawin niyang lahat para gumaling. Pero yung dumating yung pagkakataon, para siya gumaling, si Naaman ay nangibabaw mong sarili, pero may nag-encourage. Amen? Sabi mo sa katayo mo, nag-encourage ka ba? Tingnan nyo, mga kapatid, tingnan nyo yung scenario dito, meron siyang kasama, taga-encourage. Amen? Sino taga-encourage dito? Amen? Alam mo, ano yung sinabi niya? Nandito na rin man lang tayo, para praise na lang. Ang layo na ng ating nilakbay. Umarap na tayo sa kung sino-sino mga hari. Amen? Kung anong pinuntahan natin, tapos dito tatalikod lang tayo. Parang ganun yung ibig niya sabihin. So, in-encourage niya. Ano naman yung lumubog ka dyan? At magiging gagaling ka naman, babalik yung laman, lilinisin ka ng Panginoon. Maniwala ka sa propeta. Amen po ba? Sa verse 14, anong sinabi ron? Na magkagayoy, yun. Na magkagayoy na. Ibig sabihin, nakumbinsi. Amen? Convincing. Ibig sabihin, nakumbinsi niya. Amen? Nakumbinsi niya na lumusong siya at sumugbong makapito sa Jordan ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos. Amen? At sa kanyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata at siya'y naging malinis. Amen? Alam niyo, mga kapatid, pag sumusunod ka sa Panginoon, lagi may refreshment. Amen? Pag sumusunod ka sa Panginoon, nagiging mukha kang bata. Tingnan mo tayo, yung mga bata, di ba? Amen? Hindi niyo matanggap? Amen? Pag nasa Panginoon, gumagwapo ka, gumaganda ka. Amen? Walang alak na pangit ng Diyos, pero pag nasa Panginoon ka, mga kapatid, gumagwapo ka, kahit sa gusto mo, gumaganda ka pa. Amen? Ano yung kasi, mga kapatid? Nakikita sa iyo yung hope, yung pag-asa sa Diyos. Amen? Kahit may problema, pag nakita ka, dahil anak ka ng Panginoon, hindi halata. Amen na may problema ka, kundi ang Lord pa rin na makikita. Amen po ba? Lahat tayo, binabagyo ng problema, pagsubok. Pero dahil may Panginoon tayo, undercover tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi dito, tingnan niyo mga kapatid, dahil sa pagsunod niya, mga kapatid, sometimes, ang pagsunod sa Panginoon ay marami kang kondisyones. Sometimes, pag sumunod ka sa Panginoon, paano na ito, paano ito? Ang tawag doon, may sinasalang-alang ka. Amen. Pero ang pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, wala ka dapat salang-alang.
Amen? Anong verse yung pastor? Sino may isa lang alang kanyang buhay? Na sabi ng Lord, sabi doon na, sino mang magbigay ng buhay ay siyang mawawalan. At sino mang mag-ingat ng sariling buhay ay mawawalan. Pero ang sino mang magbigay ng buhay para sa Panginoon, ang siya makakakuha ng tunay na buhay. Amen? The more mong pangawakan ng buhay mo, mga kapatid, yung i-hold mo yung buhay mo, iingatan mo yung buhay mo, palayo sa Diyos, ikaw ang mawawalan. Sino po nakaranas nun? Amen? Maraming pagkakataon sa buhay ko na inuna ko yung sarili ko. The more mong unahin ang sarili mo, mawawalan ka. Pero pag inuna mo ang Lord, sabi ng Matthew 6:33, idadagdag niya pa ang lahat ng bagay. Amen po ba? Sinong gusto ng karagdagan sa lahat ng bagay? Amen? Blessing upon blessing. Amen? Pinagpala ka pa, bubuhusan ka pa ng pagpapala. Aba, mga kapatid, dahil yun sa pagsunod sa Panginoon. Amen? So, verse 15, ang sabi rito, as siya bumalik sa lalaki ng Diyos, sinasabi ito yung lalaki ng Diyos ay yung propeta ng Panginoon. Si Propeta Eliseo. Amen? Sabihin niyo po, man of God. We are man of God. Sino po dito ang man of God? Wala po sa posisyon niya, mga kapatid. Wala po sa tinatawag, dahil pastor ka, leader ka, workers ka, o kapatid. Hindi, mga kapatid. Ang totoong man of God, ang Lord ang sinusunod mo sa buhay mo. Amen? Kung bakit may mga panawagan, dahil in-entrust ng Lord. Amen? Dahil may special na panawagan ng Lord para gawin yung task na yun. Amen po ba? So sabi ito, siya bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang kanyang buong pulutong, at naparoon at tumayo sa harap niya. At siya'y nagsabi, narito ngayon, aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Isinasama ko ngayon sa iyo na tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Mga kapatid, mga bagay na to. Nang dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, gagamitin ka ng Lord para may kumilala sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen mo ba? Natalastas ni Naaman dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng kanyang lingkod. Nakaranas siya ng himala. Natalastas niyang totoo ang Diyos ng Israel. Alam sino po na nagnanais sa buhay na someone milalapit sa buhay natin at matataas ang pangalan ng Panginoon. Totoo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen? Sa paanong paraan? Nagpapagamit tayo sa kanila. Amen? Kaya nga doon, tinawag ng Lord ang mga may sakit. Amen? Hindi niya tinawag ang mga righteous. Tinawag niya ang mga sinners. Amen po ba? Sino lang ang tinawag ng Panginoon? Hindi po tayo naging matuwid sa pamamagitan natin, naging matuwid tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi dito, siyempre, dahil nakaranas siya ng pagpapala, pagkilos ng Diyos, ang totoong pinagpala, nagbibigay. Sabi mo, nagbibigay. Speaking of pagbibigay na naman. Amen? Pagbibigay. Dahil nagbigay siya, nagkaloob siya, dahil nagumapaw ang kagalakan niya sa puso. Amen? Sabi mo sa magbigay ka na may kagalakan sa puso. Amen? Ang taong nakaranas ng kagalakan sa Diyos, nagbibigay yan. Amen? Kaya nagkaloob siya. Amen? Nagkaloob siya kay Eliseo. Gusto niyang i-bless ang kanyang lingkod. Amen? Sinong gustong i-bless ang lingkod ng Panginoon? Maraming paraan yan, mga kapatid. Sino yung gusto magtanim sa gawain ng Panginoon? Ba, parang konti lang Amen? Parang mahina Oh! Siguro mamaya apaw to. Amen? Pag naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, magbibigay ka sa Panginoon. Unang-una, ibigay mo yung buhay mo. Amen? Ibigay mo yung buhay mo, mga kapatid. Nang pinag-aaralan namin noon, oo nga, marunong ka, teachable yung heart mo. And then, after teachable ka, nagiging flexible ka na kasi marami ka ng talent, flexible ka na sa lahat ng bagay. Dati, tagugas ka ng pinggan, naging tagalaba ka pa, sunod, tagalinis ka na ng ano. Ibig sabihin, napopromote ka. Naging flexible ka na sa lahat. Amen? Pero, anas ng Lord din, laging availability natin. Amen? Yung availability dapat constant. Sabi mo, constant. Amen? Hindi yung, ilang beses umulan sa Riyadh, parang nabibilang ko, di lalagpas ng 10 For my 2 years and a half po dito, parang sa isang taon, hindi lalagpas sa 10 beses umulan ng Riyadh sa karanasan ko. Ibig sabihin, nasa ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, faithful tayo. Amen, sabi mo, faithful. Constant tayo sa pagdalo, sa paglilingkod, hindi tayo ningas kugon. Walang Kristiyanong ningas kugon, mga kapatid. Ano yung ningas kugon? Ayun, sa una lang maliyab. And then, pag naliyaban na, maya-maya, abo na. Parang Kristiyanong nabasa, no? Sabi, we are salt of the nation. We are salt of the world. Kaya pag umulan, tunaw din kami. Sabi nila.
Amen. Kaya pag umulan, hindi rin umaatin. Lalo sa Pilipinas, mga kapatid, yung ambon, nagiging ulan. Nagiging bagyo pa nga daw eh. Kasi sarili yung inuuna. Amen. Pero pag nasa Panginoon ka, mga kapatid, kaya mong ibigay alang-alang sa Panginoon, sa pagsunod mo sa Kanya, yung meron ka. Unang-una, buhay, mga kapatid. Oras mo, talento mo, kalakasan mo, maging wallet mo, mga kapatid. Amen? Anong wallet? Wallet na may laman, ha? Baka wallet lang ilagay niyo, mga kapatid. Ibig sabihin, yung bagay na natatanggap mo sa Panginoon, ibinabalik mo na may pasasalamat. Amen po ba? Wala na. Usapang ano eh. Amen? Sinong gusto ng pagpapala? Amen. Ayaw, mga kapatid, subukan niyo ang Panginoon sa pagkakaloob ng tithes and offering. Amen? Mararanasan niyo ang promotion ng Lord. Amen po ba? So sabi rito, verse 16, balikan natin yung istorya. Ngunit kanyang sinabi, buhay pa ang Panginoon at nakatayo ako sa harap niya, wala akong tatanggapin. At ipinilit niya ang kanyang kunin, ngunit siya'y tumanggi. Ibig sabihin, sabi ni Eliseo, buhay pa ang aking Panginoon. Ibig sabihin talaga si Eliseo ay hindi siya tumanggap sapagkat umaasa sa Diyos. Amen? Sino pong umaasa sa Diyos? Sabi ni Eliseo, buhay pa ang Panginoon ko, hindi ako pagkukulangin ng Lord. Amen po ba? Sabi ng Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi niya ako pagkukulangin. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Amen po ba? Sino po nakaranas sa kakulangan, pero di ka pinagkukulang ng Diyos? Amen? Ganun po ang Panginoon mo natin. Amen? At sabi rito, nakatayo ako sa harap niya, wala akong tatanggapin. Ngunit, nagpumilit ito si Naaman na tanggapin, pero ayaw talaga ni Eliseo. So, sa verse 18 na lang, 18. Eto, gusto kong bigyan ng emphasis din. So, balikan ko na lang yung sa verse 19, mga kapatid. Amen? Ito, mga kapatid, gusto kong i-emphasize din itong bagay na ito. Ang sinabi sa kanya, ikaw ay yumaong payapa, sa gayon nilisan niya siya na may agwat ng konti. So, yung dito sa pagkakataon to, si Naaman ay pinauwi nila ni Eliseo. Amen? Pero si Eliseo ay may kasama. Amen? Si Eliseo, meron siyang sa pelikula, alalay, sidekick, parang ganun ba kung tawagin daw? May backkick mga daw eh. So, ibig sabihin, meron siyang kanang kamay, meron siyang kasama, meron siyang disciple. Pero sabi dito, sa gayon, nilisan siya ng may agwat ng konti. Ngunit si Gehazi, ito, Gehazi talaga? Gehazi yata sa English. Gehazi. Gehazi. O yan. Gehazi na lingkod ni Eliseo, nalalaman sa narito, pinalagpas ng aking Panginoon ang Naamang ito na taga-Sira, sabat di pagtanggap sa kanyang mga kamay, sa kanyang dala. Buhay ang Panginoon, tatakbuhin ko siya at kukuha ako ng anuman. So, nakita nyo? Nakita nyo yung senaryo? Dahil nasaksiyan ni Gehazi yung nangyari, ay sayang. Yung panginayang niya, sayang. So, ang ginawa niya, hinabol niya. Amen? So, sabi sa verse 20, mga kapatid, 21 pala, sa gayon sinundan ni Gehazi si Naaman. So, hinabol niya si Naaman. At nang makita ni Naaman na isa yung mahabol sa kanya, siya bumaba sa karot, sinalubong niya, sinabi, lahat ba'y mabuti? Verse 22. At kanya sinabi, lahat ay mabuti. Sinugo ako ng aking Panginoon na sinabi, narito sa akin ngayon mula sa lupaing maburol ng Ephraim ang 2 binata sa mga anak ng propeta. Sinasama ko sa iyo na bigyan mo sila ng ilang talentong pilak at 2 panlait na bihisan, verse 23, at sinabi ni Naaman, matuwa ka, kunin mo ang 2 talento. At ipinilit sa kanya at ibinalot ang 2 talentong pilak at 2 supot, 10 ng 2 pangpalit na bihisan at mga ipinasan ang 2. Ibig sabihin, mga kapatid, yung dapat natatanggapin ni Eliseo ay hindi niya tinanggap, si Gehazi, kinuha niya. Amen? Kaya pag binasa niyo sa verse 24, at nang siya'y dumating sa burol, kinuha niya kanyang kamay, tinago sa kanyang bahay. So, ano yung karakter po ni Gehazi, mga kapatid? Ano yung karakter dito ni Gehazi? Opportunista?
Nagnakaw siya, mga kapatid. At isang bagay pa dyan, nagsinungaling siya. Amen? Tingnan niyo, mga kapatid, dito na malalaman natin. Itinago niya sa bahay at pinayaon niya ang mga lalaki at sila'y nagsiyaon. Ngunit, siya'y pumasok at tumayo sa harap ng kanyang Panginoon. At sinabi ni Eliseo sa kanya, saan ka nang galing, Gehazi? Yan. Tinanong siya ni Propeta Eliseo, saan ka nang galing? Sa bata po. Amen? At sabi rito, at kanya sinabi, ang lingkod ay walang pinaroonan. Ayun. Yan, tumanggi, nagsinungaling. Nagsinungaling siya. At verse 26, at kanyang sinabi, hindi ba sumasayo ang aking puso? Amen. Alam niyo, mga kapatid, ang may pinagsamahan, kumbaga, di ba, kayo magkakaibigan, di ba? May best friend kayo. Kumbaga, magkadugsong ang bituka ba kung sabahin. Parang, alam mo yung, kung, may tawag doon hindi ko laman, magkadugsong, parang, alam mo kung ano yung nangyayari sa kanya. Amen mo ba? Parang meron kang, dahil iniisip mo siya, alam mo lahat ng bagay na pwede mangyari sa kanya. Gayon din na nangyari kay Eliseo. Hindi ba't alam mo na ang aking puso ay sumasa iyo? Ay bumalik ka mula sa iyong karot, sinalubong ka. Panahon na ng pagtanggap ng salapit, pagtanggap ng bisan. So verse 27, mga kapatid. At ang ketong ni Aman, sa verse 26 muna. Ayun, at pagtanggap ng bisan, ubasan ng mga tupa at ng baka at ng mga aliping lalaki at babae. So, tinanggap ni Gehazi, sa verse 27, ang sabi ng Panginoon ni Gehazi, ang lepros, o itinatawag na ketong, ay napunta kay Naaman. Ang nakiaman ay napunta sa kanya. At yung bini magpakilanman. So, tinan niyo mga kapatid. Na-emphasize dito na, dahil sa kasalanan ginawa ni Gehazi, sa kanyang lingkod, sa kanyang man of God, imbis na yung sakit na lepros ay mawala na lang, nalipat pa sa kanya. Amen? Amen? Ano nakita niyo dito, mga kapatid? Sa buhay natin, mga kapatid, wala nang Kristiyanong sinungaling. Amen? Huwag tayong, talagang kung binago tayo ng Panginoon, nais natin gamitin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Nais ng Lord, sumunod tayo sa kalooban niya. Hindi yung ating sariling pamamaraan, mga kapatid. Tulad ni Gehazi, mga kapatid. Out of command siya, mga kapatid. Nawala yung pagpapasakop niya. Amen? Kaya nga, napakalaga sa buhay natin, sa isang church, sa buhay natin na kumikilala tayo ng ating mga leaders. Amen po ba? Kumikilala tayo ng mga lingkod ng Panginoon. Na sana yung pagpapala ay dapat magandang matanggap, pero yung naging hindi pagpapala, naging curse. Amen? Pagpapalo pa ang nangyari. Pero yung nangyari kay Gehazi, nakakalungkot. Sapagkat nanaigang sarili, ang nangyari, mga kapatid, ay yung sakit ay nalipat sa kanya. Amen mo ba? Sometimes sa buhay natin, mga kapatid, yung ating paglabag sa Panginoon ay nagdudulot sa atin ng lepros. Ito yung ketong, mga kapatid. Kabulukan, something na sakit. Hindi something physical. Spiritual, mga kapatid. Amen. Nais ng Lord, kung nais natin tawagin tayo ng Panginoon, mangyaring panawagan ng Panginoon, mga kapatid. May mga bagay tayo sa buhay natin na kailangan natin bitawan, kailangan natin magpasakop sa Panginoon. Amen? At habang sumusunod tayo sa Panginoon, kagaya na sinabi natin sa unang topic natin sa Matthew 9:12-13, na habang humayo kayo at pag-aralan ninyo ang mga bagay na to, malalaman ninyo ang tunay na pagsunod sa Panginoon pag nagpasakop kayo. Amen? That's why, mga kapatid, I want to emphasize lang na malaki ang inalaman ng church sa buhay natin para malaman natin ang tunay na pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? I pray na natanggap ninyo ang revelation ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salitang ito. Amen po ba? Sino pong bilinas ng Panginoon? Amen. Glory to God po. Praise the Lord. Sige po, mga kapatid, palatan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Tom. Balik po tayo doon sa ating text, sa Matthew 9:12 and 13. Napakaganda po ng pinag-aaralan natin, mga kapatid. And I believe handa ng bawat isa na tumanggap ng first revelation ng Lord. Amen? Sabi doon, basahin ko po sa English, but when he heard it, he said, they that are whole have no need of a physician, but they that are sick. So, ipinapakita ng Panginoon dito, mga kapatid, ang mga hindi matutuwid, yung mga may sakit ang nangangailangan ng doktor. Amen? Alangan na physically fit ka, kailangan mo yung doktor, hindi po kailangan. Amen?
So yun lang po nagpupunta ng ospital, mga kapatid. Of course, yung mga nagpupunta doon ay para magpagamot. Amen? Sino po nagpunta sa ospital na hindi nagpagamot? Amen? Marami pong tao dito sa Riyadh, lalo na mga lalaki, nagpupunta ng ospital para makakita ng chicks. Amen? Pero ito yung tinuturo ng Lord, mga kapatid. Amen? But go ye and learn what this meant. I desire mercy and not sacrifice. Amen? Ipinapakita ng Lord dito, sapagkat yung mga Pariseo ay kini-question siya. Bakit ang iyong Diyos, ang iyong Lord, ay nakikisalamusa sa mga may sakit, mga kasalanan? And this is the word of the Lord now. But when Jesus heard them, he said, they that are whole have no need of a physician, but they that are sick. But go, inuutosan sila ngayon, humayo kayo at maunawaan o malaman ang ibig sabihin ng habag at sakripisyo. Amen? We know, my dear brothers and sisters, na tayo po ay galing sa mga sakripisyo. Kung saan, nakatuon tayo sa relihiyon. Na kung saan ay wala tayong ginawa kundi for formality, pupunta tayo ng simbahan, for formality, ginagawa natin ito. We are more on, after lang tayo doon sa mga formalities sa buhay natin. Pero ito yung nais na ituro ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Ang Panginoon ay hindi nagpunta rito para sa mga matutuwid, kundi tayo na nangangailangan ng doktor na kagaya niya. Amen? Kung babasahin mo yung sinabi niya doon sa Mark 2:17, siya po ay naparito hindi para doon sa mga matutuwid, yung mga malalakas, kundi sa mga taong nangangailangan ng doktor, mga may sakit, yung mga may kapansanan. Ito yung mga pakay ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Pero ang point dito na gusto kong emphasize, mga kapatid, ang sabi ng Lord, go and learn what does it mean by mercy and sacrifice. We are not living by sacrifice. Because of the mercy of God, we are saved. Amen? Ganito po yan, mga kapatid. Ang nais ng Panginoon, mga kapatid, hindi lamang, mga kapatid, tayo magsasakripisyo, tayo po ay magbibigay, magre-regalo, tutulong. Ito po yung relihiyon. Amen? Sabi doon, James chapter 1, verse 27, tinukoy ng Lord kung ano yung relihiyon. Ano ba yung relihiyon? Sabi ng James chapter 1, verse 27, ipinaliwanag ng Lord kung ano yung relihiyon para maunawaan natin, mga kapatid, dahil ito yung tinutukoy ng Lord dito, yung sacrifice. Pero si Lord, nakatuon siya doon sa mercy, which is, papaliwanag ko rin mamaya. Sabi doon, sa James chapter 1, verse 27, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at ang Ama ay ito, dalawin ang mga ulila, ang mga babaeng bao, sa kanilang kapigatian, pag-ingatang walang dungis ang kanilang sarili sa salibutan. Makikita natin, mga kapatid, it is more on works, more on good works. Pagkawang gawa, amen? Nagkakawang gawa yung tinuntukoy ng Lord sa pure religion or yung religion, mga kapatid. Amen? Sabi natin, may sakit, dinadalaw natin, tinutulungan natin, may nangangailangan, tutulungan natin, may nawawala, ay siguro itutulungan natin yung daan. Ito po yung pakay doon sa mga nagsasakripisyo o relihiyon, mga kapatid. Pero ang sabi ng Lord, mercy is better than sacrifice. Ito po yung pinatunayan ng Lord doon sa 1 Samuel 15:22 that obedience is better than sacrifice because religious will have no value, mga kapatid, kung wala po yung habag, yung mercy ng Lord. Dahil ito yung pakay niya. Hindi lamang siya nag-sacrifice, mga kapatid, pero yung message niya is mercy, habag, na kung saan yung mensahe niya ay gusto niyang iparating sa bawat isa na nangangailangan tayo ng tagapagligtas, na wala tayong kaligtasan o hindi tayo maliligtas, yung buhay natin ay mababaliwala, mapupunta sa impyerno kung hindi tayo lalapit at manunumbalik sa Kanya. Amen? Ito yung habag ng Lord, mga kapatid, which is, mga kapatid, marami pong nagsasabi, kaya ng mga Pariseo, mga kapatid, they are pretending to be righteous. That is why they are trying to accuse Jesus. Why your Lord is going to the tax collector, the sinners,
sa mga may sakit. Bakit nagpupunta siya doon? Ito ay hindi maunawaan ng mga Pariseo, which is marami pong Pariseo, mga kapatid, kahit mga Kristiyano, mga Pariseo pa rin, sapagkat secluded kanilang buhay sa, gusto nila, akala nila ay sila ay within the church lang. Amen? Gusto nila, ang kasalamusin nila lagi yung mga kapatiran. Mga kapatid, once we are equipped and prepared by the Lord, wala na siyang gustong sabihin sa atin para tayo po ay lumabas, humayo, at hanapin yung mga nawawalang kaluluwa. Yung mga nawawala ng mga kapatid, tulad din natin mga kapatid. Hindi natin alam ang direksyon natin sa buhay, wala tayong kaligtasan, tayo po'y lumpo, tayo po'y hindi tayo marunong magsalita, tayo po'y may sakit, tayo po'y mga pinahanap ng Lord. Amen? Sari-saring sitwasyon, sari-saring kalagayan ng buhay natin mga kapatid, tayo po'y pinahanap ng Lord, which is ito ngayon yung nais ng Lord sa buhay natin. Amen? That mercy comes first to our life before the grace of God. Amen? Tingnan mga kapatid, patutunayan ng Lord kung bakit yung mercy napakahalaga. Yun po yung kung bakit siya dumating dito sa lupa. Amen? Sabi ng Matthew 5, verse 45, God sends rain to the righteous and the unrighteous. Meaning to say, mga kapatid, yung mercy ng Lord, in-address niya sa lahat. Amen? In-offer niya lahat. Yung buhay niya, yung mercy niya, yung sacrifice niya as a life, ang pakay niya doon is mercy to give and to show to all people that I am here as your Savior. Sabi ng Lord. Amen? Yun po yung pakay ng Lord sa buhay natin. Amen? That you may be the sons of your Father who is in heaven, for He makes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the just and the unjust. This is the mercy of God. Amen? Siya po ay dumating. Bakit dumating ba siya mga kapatid? Nakita ba o naranasan ba siya ng yung mga matutuwid lang? Pati yung mga hindi matutuwid mga kapatid. Yung bang malalakas, pati yung mga hindi malalakas. Pati yung mga may sakit, nalaman nila, nabatid nila ang Diyos. Amen? Even this mga so-called pretending to be righteous, the Pharisees, sila po yung mga pretending to be na righteous, mga kapatid, nakita nila ng Lord. Naranasan nila na siya ay pinadala dito, nagkatawang tao siya, incarnated to the life of Jesus Christ, na nakasalamusa siya. Kaya nga sila po yung nagtanong sa mga disipulo. O siya mismo yung tinanong na kung saan, bakit? Nakikisalamusa ka sa mga tax collector, nakikisalamusa ka sa mga hindi, yung mga makasalanan, yung mga may sakit. Ito yung tugon ng Lord sa buhay natin. Sabi niya, hindi ako nagpunta rito para sa mga matutuwid at malalakas, kundi yung mga may sakit, yung mga nangangailangan ng doktor, nangangailangan ng kaligtasan, mga kapatid. And go and learn kung ano ang ibig sabihin ng mercy, yung habag, at hindi yung sakripisyo na ginagawa ninyo, sabi niya. Amen? They pretend to be righteous dahil sila ay naghahain ng mga kung ano-anong hayop na maganda para sa Lord. Amen? They offer sin offering, they offer thanksgiving, they offer everything, mga kapatid. Ito yung mga sakripisyo na akala nila, yun na yung pamantayan ng Diyos para sila ay makarating sa langit. Umapunta sa langit, mga kapatid. Pero hindi ito, mga kapatid. Amen? The purpose of God na nag-incarnate siya sa pangangitan ni Jesucristo ay hindi lamang sakripisyo, mga kapatid, sa krus, kundi iparating niya ang kanyang habag sa bawat isa sa atin. Amen? Dahil sa habag na yan, mga kapatid, ito yung ginawa ng Lord, mga kapatid. Hindi natapos sa krus, mga kapatid, kundi anong ginawa ng Lord? Siya ay muling nabuhay. Amen? Nagpakilala siya, humayo siya, nag-witness siya. Ako ito, yung mga itinuro ko sa inyo, ito na yung kaganapan. At patuloy na magaganap ito habang ipagpapatuloy ninyo ang sinimulan ko dito sa lupa. Amen? Tingnan mga kapatid. Nakukuha niyo po yung mercy ng Lord, mga kapatid. Hindi sacrifice. Amen? Hindi yung pagpunta nyo rito, mga kapatid, nagsakripisyo ka dahil dumalo ka sa Panginoon, hindi lamang natatapos dyan. Amen? Ito yung part of the mercy of God sa buhay natin. Amen? Yung sacrifice is part of the mercy of God. Amen? Anong gusto sabihin ng Lord, mga kapatid? Nandito tayo upang sa ganon, hindi mo lamang masabing, Lord, mahal kita. Lord, pinupuri kita, sinasamba kita. Hindi natapos doon, mga kapatid.
tayo po ay tinuturuan ng Panginoon para pagkatapos nito mga kapatid, paglabas natin, na-mold tayo, na-equip tayo, na-puspos tayo, paglabas natin dyan, kaluluwang nawawala ang hahanapin ng bawat isa sa atin. Amen? Ito yung tunay na pakay ng Lord na sinasabi sa mga Pariseo. Amen? Hindi tayo mananatili dito, mga kapatid. After you have learned the mercy of God, through the Word of God, mga kapatid, napuspos ka ng salita ng Diyos, napuspos ka ng banal na Espiritu, wala nang ibig sabihin ng Lord yan. Ikaw ay lumabas para hanapin ang mga nawawalang kaluluwa. Sapagkat ipinaranas sa iyo ng Lord dati na ikaw ay yung nawala. That is why you are lost and now you are found. Amen? Lost ka dahil ikaw ay makasalanan. Ngayon, ikaw ay found kasi repented ka. Saved ka na. Amen? Likewise, yung process na yan ay nais ng Panginoon na mangyari sa buhay natin na hindi lamang tayo mga kapatid, natutunan natin yung magpuri, sumamba sa Diyos, natutunan natin yung salita niya, kundi pagkatapos niya mga kapatid, nais ng Panginoon na tayo po ay gumawa, mag-obey sa Kanya, ibahagi ang salita ng Diyos upang maligtas. Ang bawat isa, bigyan ko yan ng halimbawa mo. Sabi ng Matthew 9, verses 29 to 31, ipinakita ng Panginoon yung compassion niya rito. Ano ang pakay niya kung bakit? Amen? More on Matthew tayo, mga kapatid. Matthew 9, 29 to 31. Sabi doon, sa Tagalog po, na magkagayo kanyang hinipo ang mga mata nila. Yan yung mga kapatid. Pakay niya is bulag. Amen? At sinasabi, alisunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. At mga tilat ang kanyang mga mata at mahigpit na ipinagbili ni Jesus sa kanila na sinasabi, ingatan ninyong sino may huwag makaalam nito. And 31, mga kapatid, tatapos sila'y nagsialis ang kanilang, inathala ang kanilang kabantugan sa buong lupain. Tingnan niyo mga kapatid, ang pakay niya ay yung mga may sakit, nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng kalakasan. Amen? So, ipinapakita ng Lord dito mga kapatid, compassion, it is not only extending your good deeds sa mga tao. Amen? Hindi lamang mga kapatid, pero ang pakay niya mga kapatid, kalakip lagi yung paano mo ibahagi ang Lord para siya magkaroon ng kaligtasan. Amen? Ito yung pakay ng Panginoon. Ang proseso ng Panginoon sa buhay natin, nakikipagkaibigan tayo sa mga hindi mananampalataya upang sa ganon ay maibahagi natin ang Lord sa kanila. Amen? Ito yung pakay natin. Hindi yung pakay natin para sa iyo ay bumalik muli sa ating dating buhay. Amen? Pagkatapos kang binago ng Lord, pagkatapos kang hinanda, kasi mga kapatid, pag wala yung pagbabago ng Lord at paghahanda ng Panginoon, hindi mo kayang balikan yung dati mong buhay sapagkat pag binalikan mo yan, siguradong mas malala ka pa kaysa noon. Amen? Kung dati kang babaero, kung dati kang sabungero, dati kang manunugal, dati kang lasinggero, dati kang kung ano-anong klaseng bisyo, dumalo ka sa gawain ng Panginoon, hindi ka pa talaga totally hinanda ng Lord. At sasalamusa ka sa mga ganung bagay, babalikan mo yon. Babalikan mo yung mga kaibigan mo. Pag binalikan mo sila mga kapatid, iba na ang kalagayan mo. Ikaw na ay ilaw at asin sa buhay nila. Hindi ka na magiging kagaya na naman nila. Yun ang pakay ng Lord. Kung bakit mercy, Lord, mga kapatid, dahil siya po ay nanggaling dito. Alam niyo po yung mercy, mga kapatid. Ito po yung habag. Habag in the sense na in-address niya ang blessing niya sa lahat ng tao. Amen? After that, yung mga tao na binahagi na mo salita ng Diyos, nabigyan mo ng tamang direksyon sa buhay, papunta sa langit, tinanggap nila ang Lord, mga kapatid, then, naganap mga kapatid yung layunin ng Lord sa buhay natin. That mercy become the bridge of the grace of God. Amen? Yung gagawin mo ngayon na sakripisyo na hangarin mong siya ay mailapit mo sa Diyos, pag siya ay tumanggap sa Diyos, mga kapatid, tinanggap niya ang biyaya ng Lord. Amen? Doon lang darating mga kapatid yung biyaya. Amen? That biyaya is undeserved favor or unmerited favor from the Lord. Amen? Ito po yung hindi mo pinagsisikapan yan, hindi mo ginagawa yan, yan ay galing lang sa Diyos, regalo sa iyo. Amen? But the mercy, you have to possess that. Amen? Tinuruan ka ng Panginoon paano siya nagalimbawa. Siya ay nagaling sa taas, galing sa heaven,
bumaba siya para isakripisyo niya ang buhay niya. At the same time, tinuturoan kanya para ba kayo manumbalik sa Diyos. Amen? Nakukuha niyo mga kapatid? Ito yung mercy ng Lord, mga kapatid, sa buhay natin. Tayo rin, mga kapatid, pagpunta tayo sa mga hindi mananampalataya, sa mga nangangailangan ng doktor, sa mga may sakit, sa mga nangangailangan ng kaligtasan, pupunta tayo dyan as a representative of God, mga kapatid. Tayo po yung gagawin ng Lord na daan para sila ay makapag-reconcile sa Diyos Ama. Amen? Hindi na tayo makikisaw-saw sa mga ginagawa pa nila, mga kapatid, but then tayo po, mga kapatid, tatayo bilang ilaw at asin sa buhay nila. Amen? Para makilala na ang Panginoon, ito yung pake ng Lord kung bakit. Sabi doon, go and learn the mercy of God, not the sacrifice. Amen? Ito po yung point ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Nakuha niyo po? Ito po yung hangarin ng Lord sa buhay natin. Amen? Ito po yung pakay niya. Sabi ng Matthew 9, 36-38, makikita po natin, mga kapatid, ipinakita ng Lord dito. Ano ang ibig sabihin ng mercy? Amen? Panay Matthew po yung magiging halimbawa natin. Datapot na makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila. Jesus, nagkaroon po siya ng habag o mercy sa kanila. Sapagkat pawang nangahapis at nangangalat, na gaya ng mga tupa na walang pastor, minusay, parang yung, alam mo yung mga hayop, yung mga tupang palaboy, wala pong namumuno, wala pong nagpapastol sa kanila. Amen? Amen? Na kung saan mapadpad, ay doon na lang. Kung doon na marahil ay doon na gabihan, doon na rin matutulog, doon na rin magpupupo, doon na rin ihi, doon na rin siguro maliligo, kung ano man yan, doon na. Amen? Pero nais ang Panginoon, mga kapatid, gusto niya tayong ilagay sa tamang lugar, alagaan niya, amen? Pastulan niya, alam niyo po yung pinapastulan, mga kapatid, inaalagaan yan. Amen? Inaalagaan. Sabihin, nasa bakuran na ng Lord. Amen? Para sa ganun, hindi siya makawala sa kalooban ng Lord. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay ng bawat isa, mga kapatid. Sabi doon, na magkagayo sinabi niya sa kanilang mga alagad, katotohanan ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Amen? Kaya nga, mga kapatid, alam ng Lord na in that small span of time, for 3 years na siya po ay nagministeryo, mga kapatid, alam niyang sapat yon para maturuan ang 12 disipulo. Para ihanda. Amen? Para sila rin, pagkatapos nun, sila rin po yung gagamitin niya. Amen? Remember, mga kapatid, inalagaan niya ang 12 to conquer the world. Amen? To spread the word of God throughout the world, mga kapatid. Tingnan niyo po, mga kapatid. So, hindi po paramihan ito. Amen? Marahil maturuan kayo ng Panginoon sa lugar na ito. After this, mga kapatid, alam ng Panginoon, ang vision niya ay billion-billion. Amen? 16 billion na tao ang mayroon ang mundong ito, mga kapatid. Amen? Ilan tayo, mga kapatid? Fraction of percent lamang, mga kapatid. 0.00 marahil. Amen? Kung sino po makakakwenta yan. Amen? Ilan tayo? Mga 75. Amen? Divided by 16 billion. That is equivalent to 0.000. Hindi ko alam. Amen? Pero tayo po ay para bang yung globe. Para parang small decimal point lang tayo. Amen? Yun po yung percentage lang natin, mga kapatid. Which is, mga kapatid, hindi sinusukat ng Lord yan. That small percentage, your life and my life, will be used by God mightily. Amen? Gagamitin ng Panginoon ito sa buhay natin. Para sa ganon, tayo po ay makawin over ng mga nawawalang kaluluwa. Amen? Tingnan yung pakay ng Panginoon, mga kapatid. Pray you therefore that the Lord of harvest, that He send forth laborers into His harvest. Amen? Mga kapatid, kaya nga, hindi po naging madamot ang Lord, hindi rin tayo magiging madamot, mga kapatid. Magtitrain tayo ng mga leaders upang sa ganon, sila po ay hahayo din. Amen? Hahayo din, mga kapatid. Kaya nga, tinuturoan tayo ng Panginoon, pinupuspos tayo ng Panginoon. Di ba? Tingnan niyo, mga kapatid,
Hindi lamang nagsakripisyo siya, kundi mga kapatid, may compassion siya na ituwid ang buhay nila, magkaroon ng kaligtasan. Amen? Mga kapatid, ito po yung pakay ng Lord sa buhay natin sa ating paghayo. Amen? Pag humayo ka, hindi lamang para ma-win over mo sila, sasamahan mo sila sa kanilang ginagawa. Kung ano yung ginagawa nila, sabihin natin mga kapatid, nagiinom, may inom ka rin? Hindi. Nagbababae sila, nagbabae ka rin para lamang ma-win over mo sila? No, mga kapatid. Amen? Kundi tatayo tayo, mga kapatid. Tatayo tayo. Bilang ilaw at asin ng sanlibutan ito. Amen? Tatayuan natin ang ating pananampalataya without any compromise. Amen? Kung tayo ang hinirang ng Panginoon para sila mamulat sa katotohanan, tumayo tayo. Amen? Makikisama tayo sa kanila, ngunit hindi makikisama. Amen? Wala na yung part na makikisama, hindi na tayo babalik sa dati nating gawiin. Amen? Iba na. So makikita natin yung compassion ng Lord, mga kapatid, yung mercy ng Lord, mga kapatid, na hindi lamang siya nag-aabot ng tulong, kundi itinutuwid niya ang buhay natin upang sa ganoon makilala natin ang Panginoon Jesus. Amen? Sabi ng Matthew 15, Manay Matthew po, 29 to 31, ipapakita ng Panginoon sa buhay natin yung mga pakay niya. Amen? Pakay niya. At ang layunin niya, mga kapatid, ay para sa ganoon makakilala sila sa Diyos. Amen? And Jesus departed then, sabi doon, at umalis si Jesus doon at naparoon sa tabi ng dagat na Galilee at umahon sa bundok at naupo doon. At lumapit sa kanya ang lubhang maraming tao na may mga pilay. Tingnan niyo mga kapatid. This pilay, this lame, this blind, this dumb, maimed, and many others, representing our kalagayan. Amen? Marahil may problema ka, marahil may kapansanan ka, marahil makasalanan ka, marahil ay iisa lang po mga kapatid, ang layunin ng Panginoon. Amen? Tayo na nawawala. Amen? Na humiwalay sa kanyang kalooban, umalis sa kanyang kamay, na dati hawak tayo ng Panginoon, umalis tayo. Amen? Tayo ngayon nung ina-address ng Lord, hahanapin. Amen? Nahanap tayo mga kapatid, before lost, now found. Ngayon found mga kapatid, nasa kalooban ng Lord, alaga ng Lord, nasa kamay niya mga kapatid. Tayo po yung dating, marami tayong mga kakulangan, marami tayong mga dapat ituwid sa buhay natin. Ito yung tinutukoy ng Lord, mga kapatid. At lumapit sa Kanya ang lubhang maraming tao na may mga pilay, mga bulag, mga pipi, mga pingkaw, at iba pang marami. At sila'y kanilang inilagay sa Kanyang mga paanan at sila'y pinagaling niya. Amen? Mga kapatid, after na pinagaling sila, mga kapatid, sabi ng verse 31, ano pat, nangagtaka na ang marami na makakita nilang magsasalita ang mga pipi, nagsisigaling ang mga pingaw at nagsisilakad ang mga pilay at nakakita ang mga bulag at kanilang niluwalhati ang Diyos ng Israel. Amen? The end point of the Lord is to know Jesus, to believe Jesus, to accept Jesus as your Lord and Savior. Amen? Ito po yung mercy ng Lord. Ito po yung daan ng mercy ng Lord sa buhay natin. Not just a sacrifice. Amen? Yes, we are sacrificing our time, sacrificing our life, we are sacrificing our money, but our goal is for that soul to accept Jesus as his personal Lord and Savior. Amen? Ito yung mercy ng Lord, mga kapatid. Amen? Kaya nga sabi ng Lord sa mga Pariseo, humayo kayo, matutunan ninyo ang habag, hindi lamang doon sa sakripisyo. Amen? Dahil sakripisyo, mga kapatid, nakatuon yan sa relihiyon. Doon lamang yan, mga kapatid. But now, mga kapatid, kung mayroon tayong alam na may sakit, hindi natin pinapasyalan niya para sa ganon. Masasabi niya, salamat, talagang ipinapakita mo mayroon kang malasakit sa akin. Amen? Mga kapatid, paglipas noon, makakalimutan niya. Pero yung dala natin, mga kapatid, bilang Kristiyano, bumisita tayo, hindi yung pakay natin para hindi lang siya matuwa, hindi lang maramdaman na tayo may malasakit o pag-ibig sa Kanya, kundi yung regalo natin. Yung regalo natin sa Kanya. Yung po yung pinaka-point natin. Amen? Ibabahagi natin si Lord dahil pag binahagi natin si Lord at
siya ay namulat, nabuksan, pinatuloy niya ang Lord sa kanyang buhay. Yun ang totoong buhay. Amen? Hindi lamang magkakaroon siya ng kaligtasan, mga kapatid, babaguin pa ng Lord ang kanyang buhay, magkakaroon siya ng abundant life. Amen? Ito yung pakay niya, mga kapatid. Kaya tayo, mga Kristiyano, nagkikipagkaibigan tayo kaya sa mga iba-ibang tao, ang pakay na iba na yung layunin natin ngayon. Amen? Hindi ka lang magpapalakas sa amo mo, mga kapatid, para sumipsip ka doon, para sa ganun magkaroon ka ng increase, para pag nagbakasyon ka, kahit thrice a year, marami makakapagbakasyon ka, ay mangyayari, hindi lang yung mga kapatid. Kung ikaw ay magkikipagkaibigan doon, ang layunin mo ay para magkaroon siya ng kaligtasan. Amen? Ito yung layunin natin, mga kapatid, na binigay ng Lord sa buhay natin. Amen? Iba na ang pakay natin ngayon. Amen? Pag nakita mo yung isang kaluluwa, Lord, anong gagawin ko? Ito ba iniahin mo sa akin? Sabihan ka ng Banal na Espiritu, anak, go. Amen? Then, pag nandoon ka, mga kapatid, tuturuan ka ng Banal na Espiritu. Kung ano yung sasabihin mo, kung ano yung gagawin mo. Amen? Hindi mo alam yan, sumusunod ka lang. Dala-dala mo yung mercy ng Lord sa kaluluwa na yon. Amen? Yung mercy na yon, hindi lamang sacrifice na ibibigay mo yung time mo, at the same time, mga kapatid, yung regalong nais na ipabigay ng Lord sa Kanya. Mga kapatid, regardless of siya ay madadala mo sa church o hindi. Amen? Ang mahalaga dito, naganap o natupad, nakasunod ka sa pinapagawa ng Lord sa buhay mo. Amen? Yun po, mga kapatid. Huwag po natin dadalhin ang pangalan ng simbahan. Ay, wala na ako interesado dyan dahil hindi ko rin madadala sa church yan. Amen? Hindi, mga kapatid. Marahil tayo gagamitin ng Lord para siya po ay mabuksan sa katotohanan. Amen? Tayo po yung panimula ng kanyang magandang buhay. Amen? Panimula ng kanyang spiritual life. Amen? Gampanan lang natin, mga kapatid. Amen? Maging sensitive tayo sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Hindi yung, ay, malayo siya, hindi ko rin madadala yan sa church. Hindi rin papayag yan. Huwag po tayo mag-isip ng ganon. Amen? Nakatabi mo sa aeroplano. Wala din, taga Mindanao to eh. Taga Luzon ako eh. Hindi, mga kapatid. I-connect mo. I-connect mo sa church sa Mindanao. Amen? Ikayati mo, pagkatapos mo napahaginan, tumanggap sa Panginoon, turuan mo siya makapagpatuloy, maghanap siya ng church, Christian church, doon sa lugar niya. Amen? Hindi tayo nagiging selfish, mga kapatid. Amen? Ibigay lang natin yung nararapat at dapat na sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin. Amen? Pag naganampanan mo yung mga kapatid, danasin mo po. Anong klaseng joy ang mararanasan mo? Amen? Ibang joy po, mga kapatid. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Not just we are sacrificing your time, sacrificing your rest. Amen? Hindi ka natutulog para lamang maglingkod sa Panginoon, pero may direksyon yung pagsasakripisyo. Meaning to say, yun po yung mercy ng Lord. Amen? Sacrifice plus direction na kung saan ay ikukunik mo siya sa Lord. Amen? Yung ginagawa mo sacrifice ay obedient mo sa Lord. Amen? Kaya nga sacrifice is manifestation of being obedient to God. Amen? Part of your obedience. Amen? Pero hindi ka na natili doon sa sacrifice na yon. Amen? This is not the way. Hindi po yung way para ikaw ay maligtas. Amen? Make it a part para maranasan mo ang biyaya ng Lord. Amen? Part din na kung saan ay may babahagi mo sa nawawalang kaluluwa na yung mercy na impart mo sa kanila, pag tinanggap na si Lord, mararanasan nila yung grace ng Lord. Amen? Yung grace ng Lord, mga kapatid, we cannot earn that. Amen? We can exercise the mercy of God. Amen? We can earn the mercy of God, but we cannot earn the grace of God. Amen? Si Lord lang ang mayroong prerogative noon sa buhay natin. Amen? Ibibigay sa iyo, hindi, nasa Kanya yon. Amen? Pero yung mercy, mga kapatid, nagagawa natin yan. Amen? Meron tayong habag, pero ang layunin natin, mga kapatid, para i-connect sila sa Lord. Amen? Ito po yung pinakalayunin natin. Amen? So, maingat, mga kapatid,
Kung tayo man, mga kapatid, and mayroong nakakasalamusa, regardless of sino siya, amen, mga kapatid, wala na tayong gagawin kundi yung maibahagi ang Panginoon sa buhay nila. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, learn. Go and learn what it means by mercy, not sacrifice. Amen? Yung mercy ng Lord. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, paano ang Diyos nagkatawan tao sa pamamagitan ng Jesucristo. Ito po yung proseso ng mercy ng Lord. Amen? Nagkatawan tao siya. Nag-incarnate siya sa pamamagitan ng Jesucristo. Hindi lamang basta-basta na mamamatay yan o akuin niya yung kamatayan sa krus. Mag-sacrifice siya, that's it. Wala mga kapatid. Hindi. Siya po ay nangaral sa buhay natin. Siya po ay naghalimbawa. Siya po ay naging tulay para tayo po ay i-reconcile sa ating Diyos Ama. Amen? Nandun yung mercy. Na once na ikaw ay reconciled na, then ibibigay ng Lord sa iyo yung biyaya. Amen? Yung biyaya. That biyaya, mga kapatid, ay makakamtan lang natin sa magitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Amen? Sabi ng Ephesians 2 verse 8 and 9, grace is the mercy of, grace is the gift of God. Amen? Salvation is by the grace of God through our faith in Jesus Christ. Amen? Once we have the faith in Jesus Christ, then we are available or the grace of God is accessible sa buhay natin. Amen? Sabi ng Romans 5 verse 2, because of our faith, we could access the grace of God. Amen? Ito po mga kapatid, yung mercy ng Lord, yan ang gagamitin niya para tayo makakilala sa Diyos upang sa ganoon maging available po yung grace sa buhay natin. Amen? Sapagkat ibibigay ng Diyos yun sa buhay natin yung grace na yan. Amen? Hindi natin deserve yun mga kapatid, pero because of our faith in Jesus Christ, ginawa niyang available yung at accessible yung kanyang biyaya sa buhay natin. Nakuha natin mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon, tayo po'y tumayo. Alam ko po na hindi mahirap sa Panginoon ang mga bawat bagay sa gagawin natin. At alam po natin na yung mensahe ng Panginoon, mga kapatid, ay maging maliwanag sa buhay natin, na hindi lamang tayo nagsasacrifice, hindi lang tayo gumagawa, pero bawat ginagawa natin, bawat sakripisyo natin, is for the sake of the name of the Lord. Amen? Yung end goal natin, yung end result is for them, for those people, to know Jesus. Amen? To accept Jesus as their personal Lord and Savior. Wala nang iba mga kapatid. Amen? Otherwise, yung mga sacrifice natin, it will be useless. Amen? Wala yan mga kapatid. Gumawa ka pa, magpuyat ka pa, hindi ka matulog. Sige, magluto ka, wala ka matulog. Pero yung ginawa mo yan para sa sarili mo, para sa mga kapatid, hindi pa rin mga kapatid. Ginawa mo yan perming una kay Lord. Amen? Hindi ka magsasawa pag ang lahat ng gagawin mo, magsasakripisyo ka man, ay gagawin mo para sa Panginoon. Amen? Kahit sinong tao yan, mga kapatid, sinong kaluluwang ihaya ng Panginoon, nandoon yung heart natin na ibahagi ang Panginoon sa buhay niya. Ibahagi ang salita ng Diyos. Amen? Ayaan natin ang Lord sa mamagitan ng Kanyang banal na Espiritu na kumilos sa buhay natin. Sabi ng Matthew 10 verses 9 and 20, hindi mo alam ang sasabihin mo, hindi mo alam ang gagawin mo, pero pag nandoon ka na, sumunod ka na sa Panginoon, Siya mismo ang gagawa ng kaparaanan, Siya mismo ang magsusupply ng salita na sasalitain mo. And you will be amazed. First of all, God will bless you to be a blessing to that man, to that woman. Mga kapatid, sa oras na ito, hayaan natin na sa bawat gagawin natin sa buhay natin, ano man yan, sino man yung tutulungan natin, marami nangangailangan. Tayo ay nangangailangan. Pero bago tayo mag-extend ng pangangailangan, mga kapatid, tayo munang isusustain ng Lord. Tayo munang i-bless ng Lord. Amen? Sapagkat sabi ng Genesis 12 verse 2, we are blessed to be a blessing of the Lord. Amen? Unless you are not blessed by God, you will not be a blessing to other people. Pagpapalain ka muna ng Lord. Amen? Ikaw muna ay makakaranas ng kaligtasan ng Lord. Amen? Ikaw muna ay makakaranas ng biyaya ng Panginoon.
upang masabi mo na ang kaligtasan ay Panginoon. Wala nang ibang daan, wala nang ibang katotohanan, wala nang ibang buhay, kundi siya lamang. Amen? Siya ang daan sa buhay natin, papunta sa langit. Siya ang daan, papunta sa Diyos. Siya ang daan, papunta sa langit. Lord, ituwid niyo po kami. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y dumudulog, lumalapit sa iyo, Panginoon. Marami kaming ginawa, Panginoon, sa buhay namin. Pero, naging weary kami. Nagsawa kami, Panginoon, sapagkat ginawa namin sa aming sarili. Hindi namin ginawa para sa iyo, Panginoon. Pero Lord, deeper, O God, tinuruan mo pa kami. Much more deeper, Panginoon. Na kami gagawa, Panginoon, hindi lamang para sa iyo, kundi kasama ka, Panginoon, ang gagawa, Panginoon. Kaya Lord, hindi kami nagsasawa. Bagamat kuminsan, Panginoon, napapagod kami. Nagugutom kami. Pero Lord, hindi kami magsasawa sapagkat ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming Diyos na buhay na nagsusustain ng aming mga pangangailangan. Lord, lahat ng ito, Panginoon, alam po namin, kung sarili namin, Panginoon, ito yung pinapakita mo sa amin, Panginoon, na kung sarili namin, hindi namin kayang gawin, Panginoon. At sa mata mo, Panginoon, baliwala, Panginoon. Ngunit, Lord, salamat. Unang-una, Lord, salamat dahil ginawa mo kaming anak mo. At Lord, yung pagiging anak natin, Panginoon, sa iyo, gamitin mo kami, Panginoon, sa mga kaluluwa na nawawala. Unang-una, Panginoon, gamitin mo kami sa bawat pamilya namin. Yung mga pamilya namin, Panginoon, na wala pa sa iyo, Panginoon, O God. Lord, hindi lang kami, Panginoon, O God, magmamahal sa kanila. Hindi lang kami matutulong sa kanila. Hindi lang kami mag-uunawa sa kanila, Panginoon. Pero Lord, yung pinakapakay mo, Panginoon, O God, sa buhay namin, para sa kanilang buhay, Panginoon, yung makilala ka, yung tanggapin ka bilang tagapagligtas sa Diyos ang buhay nila, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil tinuruan mo kami na sa bawat gagawin namin, Panginoon, sa bawat sasalitain namin, sa bawat iisipin namin, Panginoon, ay malalwalhati ka lamang, Panginoon. Lord, humayo man kami. Makisalamusa kami, Panginoon, sa ibang tao. Ang hangarin namin, Panginoon, God, ay makilala ka, maibahagi, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa buhay nila, Panginoon. Na Lord, malaki pa ang pag-asa, Panginoon, ng buhay nila. At hindi pa huli ng lahat, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, sa buhay namin kung sarili namin mahirap, Panginoon. Pero sa iyo, O God, walang mahirap, walang imposible sa iyo, Panginoon. And Lord, we want to declare, O God, sa oras na ito, alam ko, Panginoon, kuminsan may mga struggle sa buhay namin. May mga kahirapan sa buhay namin. Na kuminsan nararamdaman namin, Panginoon, na mahirap namin gawin. Pero Lord, nais mo na ipapatid sa buhay namin at sasabihin namin, Panginoon, sapagkat naranasan namin, Panginoon, kung paano, Panginoon, sa buhay namin sa oras na ito, na walang mahirap sa iyo, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, Panginoon, nais namin sabihin sa iyo na walang mahirap, Panginoon, sa oras na ito, pag kami susunod, Panginoon, sapagkat ang layunin namin ay para sa iyo, Panginoon, hindi para sa buhay namin, hindi para, Lord God, sa aming sariling benefit, Lord God, kundi para sa iyo, Panginoon. Lord, ayaw mo, Panginoon, O God, ito. Yes, Lord, walang mahirap sa iyo. Sino ang magsasabing mahirap kay Lord? Walang mahirap sa Kanya. Napakapangyarihan, walang mahirap sa iyo. Minsan pa, walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo.
bagay na nahihirapan ka, pag sinabi mong walang mahirap sa Lord, si Lord mismo ang gagawa para sa'yo. Tuturuan ka. Makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Minsan ba walang mahirap sa'yo, Panginoon? Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan, walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Mga kapatid, balit ng Diyos ang kalagayan natin. Saan ka na nahihirapan parte sa buhay mo? Honest ka lang kay Lord. Saang parte ng buhay mo ikaw ay nahihirapan? Isipin mo, ilagak mo sa Panginoon sa oras na ito. Pag naniniwala kang Siya ang Diyos na makapangyarihan, naniniwala kang walang mahirap sa Kanya, isusustain niya, bibigyan ka ng karunungan, bibigyan ka ng kalakasan para mapagtagumpayan mo yung kahinaan na yan. Sa nahihirapan, isipin mo, mga kapatid, saan ka nahihirapan? Anong parte ng buhay mo ikaw ay nahihirapan? Meron ka nararamdaman na ayaw mong ibigay kay Lord? Kung matagal mo nang inihingi ang kagalingan sa Panginoon, ngunit yung paghingi mo ay mayroon lamang bahid sakripisyo. Yung paghingi mo ay kailangan magkaroon ng bahid habag. Magkaroon ng mercy yung paghingi mo sa Kanya. Na Lord, pagalingin mo ko at ang buhay kong ito ay ipagkakaloob ko na sa iyo. Magiging matuwid na ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Ako, Panginoon, ay marupok, matigas ang puso na sumunod sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Baguhin mo ako, Panginoon, at gamitin mo ako. Ako'y susunod na sa iyo, yung mercy ng Lord. Huwag tayong humingi bilang sakripisyo lamang. Humingi tayo sa Panginoon na mayroong kalakip na pagsunod sa Kanya. Lord, tulungan niyo po kami na ayusin yung mga problema namin. Ano ba yung problema mo, mga kapatid? Sabihin mo kay Lord. Ang layunin mo sa pagtugon ng Panginoon ay para sumunod ka na sa Lord. Hindi lamang dahil lumalapit ka lang sa Panginoon dahil may pangangailangan ka, kundi lumalapit ka para siya mapurihan mo, masamba mo, malawalhati mo, dahil ikaw ay sumusunod lamang sa Panginoon. Naisip mo bang mahirap yan sa buhay mo? Pero sinasabi ng Lord ngayon sa buhay mo, kapatid, hindi lamang niya ito binubulong sa iyo. Kuminsan sa katigasan ng ating puso, isinisigaw niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Walang mahirap sa akin, sabi ng Panginoon. Gaano ka matigas, gaano man nahihirapan ang buhay mo,
ilapit mo sa Diyos dahil siya ang Diyos na walang mahirap sa Kanya. Kaya niyang lutasin ang bawat bagay sa buhay natin. Minsan ba walang mahirap sa Lord? Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Minsan pa walang mahirap. Sabihin mo, kapatid, every declaration of God, there will be a manifestation of God's anointing and power into your life. If only you believe. If you believe Jesus, come on, proclaim Jesus. That there's no impossible to Him. Walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Tunay nga, Panginoon, na walang mahirap. At sa oras na ito, Panginoon, inaangkin na namin, O God, na kami tinulungan mo sa oras na ito. Na kami, Panginoon, ay kinomport mo. Lord, pinuspos mo kami ng karunungan mo. Pinalakas mo kami, Panginoon, upang harapin yan, Panginoon. At Lord, mapapagtagumpayan namin, Lord God, sapagkat kasama ka namin. Hindi lang naman namin gawin ito, Panginoon, for you, O God, but with you, Lord, with you, O God. Kasama natin ang Lord na gagawa. Hindi lamang tayo gagawa para sa Kanya, kundi gagawa tayo kasama natin siya. Hallelujah. At Panginoon, salamat, O God, na sa bawat gagawin namin, kasama ka namin, Panginoon. Salamat sa bawat buhay na nagtiwala sa iyo. Salamat sa bawat buhay, Panginoon, na naghain, Panginoon, naging anin sa iyong harapan. Lord, nangako ka, Panginoon, sa mga taong nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. Pinagpapala mo sila, Panginoon, O God. Lord, pinupuspos mo sila ng banal mong Espiritu. Eh, Lord, salamat. Salamat, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon God, ay maingat namin na ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluwalhati, pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pasasalamat sa tanging at tanging pangalan mo lamang. At ang lahat ng mga pinagpala, pinagaling, sinustain ng Lord na walang mahirap sa Kanya ay magkasabi na Amen.